Balagon ka ito, DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, mga tugang oras niya to alas 12:05. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuling pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Marahay na ito mga tugang Webes po nganyan. Petsa 28 sa bulan ka Nobyembre 2024. Ini ang bareta alas 12 asin kami ang sendong magiging mga tagapagbareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako man po si Mardela Daing Iba. Enot sa headlines ito yung darakulang mga bareta ngunyan. Hearing kan Committee on Health sa Sangguniang Bayan kan Daraga. Manood sa aligasyon na wala ng pondo ang lokal na gobyerno kan Daraga Albay. Gigibon ngunyan na hapon. Municipal Treasurers, Budget Officer as in account agadan nin paliwanag. Comelec ginubatan hinagad ang suporta kan mga kapitan kan barangay sa gigibuho na automated counting machine road show. Voting time as in election period ipinaliwanag. Relokasyon sa barangay Bubulusan, Ginubatan, Albay. Wala pa ning kuryente sa Ngunyan sigon sa kapitan kan barangay. DSWD Bicol nakapagtaonan nin sobra sa 2 milyon pesos na seed capital para sa mga manlain-lain na asosasyon sa Bicol Region. Sa Bareta sa Lado Nasyonal, sobra 60 mga pulis sa Davao Region ibinalyon ng destino sa ibang lugar. Pideya na sabon kan mga miyembro kan Quad Committee sa pagsabay kay Senator Bongo drug matrix maski daing ebidensya. Pastor Apollo Kibuloy ibinalyo na kan PNP sa kustodya kan Pasig City Jail. Dating Mexico Pampanga Mahorte de Tumang na cite in contempt sa pagdangog kan Kamara de Representantes matapos na mag-utik. Sa ibang nasyon, Turkey as in Jordan nagapilar sa Israel na magsimbag naman sa ceasefire deal sa Gaza. Baretang Sports, Philippine Men's Football Team naghahanda na sa pagsabak sa Asian Mitsubishi Electric Cup 2024. Yan ang headline. Sumunyan sa detalles ka mga bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan, San Miguel Pale Pilsen. Sarap laging kasama. Gigibon ngunyan alauna nin hapon ang hearing kan Committee on Health kan Sangguniang Bayan kan Daraga Albay. May kinaraman sa aligadong wala na nin pondo ang lokal na gobyerno rason para mapunduman ang nagkapilang mga proyekto kan munisipyo. Magirumduban na sa nangyaring regular na sesyon kan konseho kan nakaaging aldaw. Binutasan ni Konsyal Pido Dilumen ang sa iyang privilege speech na may sarong babae na nagranin sa iya asin nagapot kung totoong wala na nin pondo pa ang gobyerno kan Daraga kung kaya aday na nag-ooperate ang mobile clinic kan Banuan na naglalibot ko tana sa mga barangay para irani ang mga serbisyo medikal sa mga residentes na may kadepisilan sa access sa medical na atensyon. Sa pagtiripon man kan information ni Lumen, nagbutwa na may mga job orders na dahi pa natatawanin sweldo at sa mga kontratista na dahi pa nababayadan. Sa nasabing hearing, ipapabud man kan komitiba ang Municipal Treasurer, Budget Officer, asin accountant para kumpirmaron ang siring na aligasyon asin aramon kun pirapa ang pondo kan LGU Daraga. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Para malakas ang immune system, magtiwala sa Pro. Immune Pro. Hinagad ni Ginubatan Commission on Election Officer Rodolfo Ramirez sa 44 kapitan kan mga barangay sa munisipyo na suportaran asin tabangan sindang tipunon ang mga residentes para sa gigibuho na automated counting machine road show sa mga masunod na aldaw. Ini ang ipinaabot na mensahe ni Ramirez sa pagbisita kaini sa pagtiripon kan mga miyembros kan Liga ng mga Barangay kan Ginubatan kasuhapon Nobyembre 27. Sa mensahe
mensahe ni Ramirez, ipinaliwanag kaini sa mga kapitan ang importansya kan aktibidad kung saan nagkondukta sinda nin demo sa paggamit kan ACM para sa pirilian sa Mayo 2025. Sinabi pa ni Ramirez na ang voting time sa Mayo 12 na eleksyon ang pupunan alas 5 nin aga sagkod alas 6:59 nin aga para sa mga vulnerable sector arog kan person with disability, senior citizen, asin mga indigenous people mantang poon alas 7 nin aga, sagkod alas 7 nin banggi para naman sa mga regular voters. An election period naman, an mapoon sa Enero 12 sagkod Hunyo 11, 2025. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus. Sagkod sa kunyan, wala paning kuryente ang sobra sa 160 ang mga pamilyang naka-star sa Bubulusan relocation site sa barangay Bubulusan, Ginubatan, Albay. Sa ibungkan binakal na mga poste asin wire kan lokal na gobyerno kang Ginubatan asin ipinakabit na digdi. Inaan kinumpirmar ni Kapitan Nonito Olmida kung sa iyang sinabi na may mga linya na ning kuryente sa lugar alagad sagod sa ngunyan wala pa nin supply nin kuryente pasiring sa mga residensya kan relocatees. Sinabi pa ni Olmida na basado sa iyang pagipaghuron sa mga residentes digdi aloy na sindang nakapagsumitir nin aplikasyon asin nakabayad na sa Albay Electric Cooperativo Aleco asin nagalat na sanang itakod ang sindang mga kuryente. Mantang nangapudan man si Olmida sa magkakanigong ahensya kang gobyerno partikular na sa Provincial Engineering Office na pakarayon man ang tinampo pasiring sa nasabing relocation site. Magiramduman na maabot sa 168 na mga residentes kan Barangay San Francisco asin San Rafael ang pigrelokar sa nasabing barangay matapos na mabiktima nin flash flood ka nakalis na bagyong Rolly. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Newsep Z Plus. Now with zinc. Mas bilis galing sa sintomas ng sipon. Nakapagtauna ang Department of Social Welfare and Development Bicol nin sobra sa 2 milyon pesos na seed capital sa Sustainable Livelihood Program Associations sa manlain-lain na parte kan rehiyon sa irarom kan Sustainable Livelihood Program. Sigun sa DSWD Bicol, ang nasabing pondo ang gagamiton para masuportaran ang mga community-based projects na nakadisenyo para mapakusog asin mapakarhay ang mga ekonomiya kan mga benepisyaryo. Ang seed capital ang makakatabang para mahiwas ang mga inisyatibo asin programa kan mga nasa sektor kan agrikultura, food processing asin service-oriented enterprises. Katakod kaini siniguro kan ahensya na dedikado sindang makapagtaunin suporta asin giya para masusteneran ang manlain-lain na proyekto kan mga nasa marginalized communities asin mapatalubo ang mga Bicolano sa rehiyon. Mientras tanto, 17 ang mga parasira anadakop kan Pilar Maritime Law Enforcement Team o MLET dahilan sa illegal na pagsisira sa kadagatan na sakop kang barangay Sapa, Pilar, Sorsogon, kanakaaging aldaw. Sigon kay Regional Maritime Unit 5, spokesperson, Police Executive Master Sergeant Larry Allende, mantang nagakondukta ng Seaborne Patrol Operation, ang mga personalis kan Pilar MLET kan maaktuan na nagkakaiguan ng illegal na pagsisira ang mga suspitsado na mga taga-Pio Duran Albay, dahilan para magkondukta ng inspeksyon ang mga otoridad sa sendang pigagamit na sakayan pandagat. Sa inspeksyon nakuha ang nasa 34 banyera nin lawlaw na may kabilugan na kantidad na 35,000 pesos. Sa ngunya ng mga arestadong persona mantinidong nasa kustudya kan Pilar MLET mantang nasa proseso na ang kasong isasangat sa inda na pagbayular sa Section 86 kan Republic Act 10654 o an unauthorized fishing. Nangapudan man si Allende sa gabos na mga parasira na magkuha ng mga magaganigong mga dokumentos na kaipuan para mapatunayan na litimo ang sendang pagsisira tanganing maibitaran ang anuman na bayulasyon sa ley.
Kanselado na ang gabos na natatadang aktibidad kan Kasanggayahan Festival 2024 sa probinsya kan Sorsogon. Ini ang pinag-anunsyo kan gobyerno probinsyal kan Sorsogon sa paagi kan official statement na ipinaluwas na pirmado ni Gobernador Edwin Boboy Hamor. Sigun kay Hamor, ini ang sa indang kasimbagan sa rekomendasyon kan Sorsogon Provincial Disaster Risk Reduction Management Office bilang pagkonsiderar man sa danyos asin epekto sa probinsya kan Bagyong Christine asin Pipito. Sinabi ni Hamor, saro pa sa rason kan kanselasyon, an inaprubaran kan sangguniang panlalawigan na deklarasyon in state of calamity dahil sa hiwas kan distroso kan bagyo. Tinawan doon kan gobernador na an aksyon, an ginibo dahil anta prioridad ninda, an kaligtasan kan mga sorsoganon, asin gamiton an mga rekursos arog kan fondo para matabangan an mga apektadong pamilya. Iba pang baretang lokal, nagatendira mga personalis kan Coast Guard District Bicol sa ganibong Gender Sensitivity Seminar kaswapon Nobyembre 27 sa aktibidad pigtukar an Lieutenant Shannon Buyukan, Legal Officer kan Legal Unit Bicol, an manungod sa Magna Carta for Women, mantang pigpaliwanag man ni Dr. Annabel Isaac Mota, Public Schools District Supervisor, ang mga konsepto kan SOGIS sa sexual orientation, gender identity, and expression and sex characteristics as in gender fair language. Katuyuan kan aktibidad na mainganyar ang gabos na mga magkaigwan in marahay na komunikasyon asin pagkakapantay-pantay sa palibot anuman ang pagkatawo, edad, babae o lalaki, asin ang posisyon sa komunidad. Magkakatabang man ini para sa pagiging inklusibo sa lugar kan trabaho na maresulta sa mas matibay na organisasyon. Magkakasiblag na enforcement operation ang pigkondukta kan mga personahes kan Land Transportation Office Bicol sa manlain-lain na parte kan rehiyon. Sa Liboto, Naga City, ang sa indang Regional Law Enforcement Unit o RLEU team, Camarines Sur, kaibahan ang LTO Naga, nasa 16 na mga motorista ang nadakop dahil sa indang mga bayulasyon. Dahilan para makumpiskar ang sarong temporary driver's license, tracing driver's license, o driver's licenses asin duwang plaka. Mientras na an RLEU teams Albay asin Sorsogon ang nagkondukta nin roadside inspection sa Tagas Daraga Albay asin Piyot Sorsogon City kung sain kabilugan na 42 na motorista ang may bayulasyon. 11 mga nagbayular sa batas trapiko ang nadakop sa Tambo, Pamplona, Camarines Sur, 24 sa Ragay, asin 15 naman sa Iriga. Sigon sa LTO Bicol, ang lakdang na ini paagininda para masiguro ang kaligtasan kang gabos na mga motorista, asin biyahero, asin ay implementar, asin nasusunod ang mga batas trapiko sa palibot. Mga tugang, primerong parte po yan. Gusto yung bareta alas 12, mga bareta nyato sa lado lokal. Ang bareta sa lado nasyonal, ibang nasyon sports sa Sinibapa, makalis lamang po kini. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga
kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Kasi sa inka man magduman, madaling ranihon maaasahan. Para sirat sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Spirits with Batang San Miguel. Ilabas! Magkwentuhan tayo. Hirit na, ilabas mo. Makikinig ako. Hirit na, ilabas ang kwento. Mag San Miguel tayo. Hirit na, ilabas mo. Ang San Miguel Pilsen, sarap laging kasama. Drink responsibly. Online o offline, solo o multiplayer, mag-beer call na with San Miguel Pale Pilsen. Drink responsibly. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Sa bareta niya to sa lado nasyonal, may kabilugan na 65 mga pulis sa Davao Region ang na-reassign sa ibang lugar siyon sa Police Regional Office 11 o PRO 11. Ang reassignment epektibo poon sa Lunes kay banan sa mga ibinalyo na tauhan kang pulisya and police commanders kan Davao City na na-relieve kan Hulyo. Nakatalaan man ay balyo ang mga pulis na ini sa Cagayan Valley, Bicol Region asin Mimaropa. Nasabon kan mga miyembro kan Quad Committee kan Kamara de Representantes an Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA matapos isabay an pangaran ni Senator Bongo sa pigpresentar kaining drug matrix maski na warang malinaw na koneksyon sa bentahan kan illegal na droga. Sa pagdangog kasuhapon pigpresentar ni PDEA Assistant Secretary Renato Gumban an matrix kan illegal na droga asin operasyon kan illegal na Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Kaibahan sa matrix ang pangaran ni Go, asin Michael Yang, ang dating presidential advisor ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Base sa matrix ni Go, amigo ni Alan Lin o Lin Wei-shong, Mr. kan Farmally Pharmaceutical Corporation Incorporator na si Rose Nono Lin. Naghapot si House Deputy Minority Leader Party List Representative Franz Castro nin paglilinaw sa koneksyon ni Go asin Yang sa illegal na aktibidad. Sinabi ni Gumban na si Alan Lin direktang imbuelto sa illegal drugs, pero sagkod sa ngunyan daininda maikokonektar si Michael Yang sa link diagram. Sinabi pa ni Gumban na daipatapos ang pigigibong investigasyon kan PDEA. Tinawanin doon ni Castro na dapat kumpletuhon ngunak
kan PIDEA an sa indang investigasyon bago magsabay nin pangaran sa Matrix. Siring man kaini ang naging punto kan Quad Committee overall chairperson na si Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers. Mientras tanto, ibinalyunakan Philippine National Police o PNP si Kingdom of Jesus Christ o KOJC leader Pastor Apollo Kibuloy sa Pasig City Jail male dormitory kaswapon. Sigon sa PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, alas 5:05 nin hapon kan ipinag-turn over sa kustudya kan si Apollo Kibuloy sa Pasig City Jail. Sinabi kan PNP na ang pagbalyo halis sa sarong direktiba pigpaluwas kan korte sa Pasig kan Nobyembre 22. Enot naman na nakakulong si Kibuloy sa PNP Custodial Center sa Campo Crame sa Quezon City. Nahampang siya sa mga kasong qualified human trafficking as in child abuse. Matinir ang mga opisyal kan Office of the Vice President na si Disbursing Officer Gina Acosta as in Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez sa pangataman kan Veterans Memorial Medical Center. Kinumpirmar ini sa saindang medical bulletin na binasa ni VMMC spokesperson Dr. Joanne May Perez Rifarial. Sa presente, nakakaresibin ng treatment si Attorney Lopez sa acute stress disorder as in musculoskeletal strain. Siring man si Acosta na padagos na pigbabantayan, ansalud, alaga dai nagtaonin kadagdagan na detalye sa iyang kondisyon. Siniguro man kan VMMC na atamanan nin marhay ang mga pasyente asin matausin danin mga update kung kinakaipuhan. Sa iba pang baretang nasyonal na cite in contempt si dating Mexico Pampanga Mayor Teddy Tumang sa pagdangog kan Kamara de Representantes matapos na magutik. Sa pagdangog kaswapon ipinagorden kan Quad Committee kan Kamara de Representantes na makulong si Tumang sagud sa matapos kan komite. Ang pagdangog kini may kinaraman sa koneksyon kan illegal na operasyong Kampogo sa illegal drugs trade as in extrajudicial killings sa implementasyon kan War on Drugs campaign kan Duterte administration. Hinapot ni Batangas Representative Jervil Luistro si Tumang sa relasyon kay ni kina ADT Yang asin Willie Ong, mga Chinese nationals na incorporator kan Empire 999 and warehouse sa Mexico. Pampanga kung sa'y nakumpiskar ang 3 billion pesos na kantidad ni Shabu kan September 2023. Sinabi ni Luistro na malinaw para sa saya na drug money ang ipinambakal ka mga lote sa Mexico asin nakabakal ang mga Chinese nationals gamit ang mga peking birth certificate na sindang ginamit para paluason na sindang mga Pilipino asin nakapagpatindog ning kompanya asin nakabakal ning daga. Hinapot ni Luistro si Tumang kung personal na midbid kini sinayang asin Ong na sinimbagman kan dating alkalde na dai. Sinabi ni Tumang na nakaoron niya ang duwa kan magduman sa sayang opisina na magbakal ning daga sa sayang banwaan pero bako niyang personal na midbid ang mga ini. Digdi suminingit si Party List Representative Joseph Stephen Paduano asin sinabi na nag-uutik si Tumang asin may mga ebidensya siya na midbid na personal kay ni si ADT Yang dahil nag-travel pa ang mga ini na magkaibanan sa Fujian, China. Inako ni Tumang na siya asin iba pang opisyal ka Mexico ang nagduruman sa China kaibanan si Yang matapos ma-cite in contempt dahil na nagsimbag sa mga kaputan si Tumang dahil sinabi kay ning maraot na sa iyang pagmati. Iyon ay ni ang ikaduwang pagkakataon na na-cite in contempt si Tumang sa laog ning sarong taon. Kanenot, siya nakulong ning 15 aldaw. Pigdataong kwenta na kan Senado sa Bicameral Conference Committee. Ang kapaladan kan 2025 budget kan Office of the Vice President asin sa 39 billion pesos na para sa ayuda sa Kaposang Kita Program o AKAP. Enot nang ipinasar kan Senado ang 6.35 trillion pesos na national budget kung saan mantinido ang 700 million pesos na budget para sa OVP asin hinali ang alokasyon para sa AKAP. Sinabi ni Senator Grace Poe, chairperson kan Committee on Finance, na kaipuhan makonsulta ang mga House counterparts may kinaaraman sa mga nasabing item. Naging kontrobersyal ang AKAP dahil dai kaibahan kan 2024 ang House asin Senate versions pero bigla na sanang naglataw sa BICAM.
Si House Speaker Martin Romualdez ang nagsusulong sa Kamara mantang si Senator Amy Marcos naman ang sponsor kaini sa Senado. Ang programa nagtataonin sagkod 5,000 pesos na one-time cash assistance sa minimum wage earners o nagsusweldo nin 21,000 pesos pababa kada bulan. Sa barata niya to sa ibang nasyon, nangapudan ng Foreign Ministries kan Jordan at Turkey na tutukan na ang Gaza matapos magtugot kan Israel sa ceasefire ninda kan Hezbollah. Sinabi ni Sufyan Al-Quda, ang tagapagtaram kan Foreign Ministry kan Jordan, na importante na pakusugon ang National Institution kan Lebanon siningman ang sagiraray na pagtindog ka mga naraot na edipisyo dahilan sa gyera. Dahil man dapat na malingawan na matawanin tabang ang Lebanon para makabangon ang sendang ekonomiya. Sigun man sa Foreign Ministry kan Turkey na dapat maging parte na ang international community tanganing ma-pressure ang Israel na isulong man ang ceasefire sa Gaza. Baretang Sports, naghanda na ngunyan ang Philippine Men's Football Team para sa pagsabak ninda sa Asian Mitsubishi Electric Cup 2024. Sa maabot na Disyembre 12, makakalaban ninda ang Myanmar mantang sa Disyembre 18 iyo ang Vietnam na parehong gigibuhon sa Rizal Memorial Stadium. Mantang igwaman sindang mga kawat sa luwas kan nasyon, arog sa Lao International Stadium sa maabot na Disyembre 15, asin makakalaban man ang Indonesia sa Disyembre 21 sa laban na gigibuhon sa Gelora Bung Karinum Stadium. Sinabi ni Freddy Gonzalez na ang Director of National Seniors Team for the Philippine Football Federation na magagamit ka national team ang nagkapirang mga naukudaninda sa mga nakaaging friendly games gikan sa ibang mga nasyon. Sa maabot man na Disyembre 2, gigibuhon ang National Training Camp ninda asin duman na pwedeng mapili kung si Isay ang pinal na ilalaban. Nangapudan ini sa publiko na suportahan ang Philippine team lalo na kapag ang kawat gigibuhon sa nasyon. Sa tuyang bareta sa Siyensya at Teknolohiya, Bubble Light na napod sa embensyon sa Estados Unidos na sarong klase ng ilaw na dahil nagagamit ng kuryente, solar light asin iba pa. Sa pagi sa nakang presensya kan tawo, minaliwanag ini asin napapalsok man in kaso dahil ng nanotara na tawong harani digdi. Pero sa liwanag, nakakapagtauman ang bubble light in relaxing atmosphere. Ang bubble light pwedeng bitbiton sa ibang parte kan harong dahil ta wireless ini. Waterproof asin day basta-basta napapasa in kaso man mahulog. Ang bubble light pwedeng i-adjust sa pagi kan mobile application kaini o sa pagi kan voice command. Ang bubble light pwedeng mabakal sa kantidad na $14. Storyang naiiba. Sarong bagong world record ang nairehistro sa Daobaiji Township, Weishan Manchu, and Mongol Autonomous Country o Conti matapos magkrear ang mga residente duman nin pinakahalawig na potato noodles. Ang noodles ang may laba na 500.152 meters, nakapareho nin sobra sa apat na American football fields. Ang record-breaking noodle ang niluto nin 14 skilled noodle artisans gamit ang tradisyonal na paagi kaibahan ang kakaibang paghahanda nin dough, pagpakalakaga asin pagpalipot kaini para makuha ang tamang texture. Ang matrayumpong world record attempt na ini ang nangyari sa Double Ninth Festival. Ini ang nagpapahiling bako sa nakan mayaman na kultura asin tradisyon kan Weishan kundi pagpapahiling kan importansya kan potato industry sa rehiyon. Nobyembre 28 kan taon 1974 o 1974 kanamundag sa Angeles City, Pampanga si Alan Pineda Lindo o mas midbid na pangarang Apple the App, sarong Filipino-American rapper, singer as in record producer na membro kan pamosong hip-hop group na Black Eyed Peas. Sa edad na 11 anyos nagpasiring siya sa Estados Unidos tangani ipabulong ang sa iyang nystagmus o an involuntary movement kan sa iyang mata. Nagdesisyon siyang magtinir sa Estados Unidos kung sa inamidbidan niya si William Adams at nagkasunod dahil sa parehong interes sa musika dahilan para mabilog ang hip-hop group na The Black Eyed Peas.
Kaibanan sa naging impluensya ni Pineda sa iyang interes sa musika, sinda Stevie Wonder, The Eagles, The Beatles, A Tribe Called Quest, De La Soul, leaders of the New School, asin ang Filipino rock folk group na asin. Namid bidman sa bilog ng kinaban ang Black Eyed Peas dahilan tanganing ganahon ang mga prestiyosong award kan 2005, 2006 asin 2007. Mga tugang yan na po ang kabilugang sa tuyang alas 12 mga bereta at tinipon sa kinalap sa DCGB News base na nakalista 6 oras. Kapakaran ka sa nakatuwang sa pagsurat kang bareta, Angel Mustaza, yaon man sa newsroom sina Jenny Matthew Balaran asin Mary Joy Jaresco. Lado technical, katuwang ta dyan si Kuya Nems Flora. Sa DCGB Social Media Department, yan po dyan si Jerome Nico Martinez, tuyang IT. Hello kay Erlita Lianeta Roldan, Marinaud po. Si King Rinaldo listening watching from Bangkiruan. Si Ringman si Rolly Alvarado. Marinaud po Sir Marin Jasmine watching and listening from Pasay City. Si Ringman sa Gabos na Gantabay sa DCGB News Online Facebook page. Si Gerald Aranya. Si Ringman si Sir Jeffrey Santos dyan sa Queensland, Australia. Sa mga nakatune in sa DCGB 729 kHz sa Bitangka mga radyo, kami po ang siyadong mga naging tagapagbareta. Ako po si Jasmine Balolo. Ako man po si Mardy Ladang iba. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta alas 12. Abangan